kayo ng iba. Nelson. Yes, sir. Ikaw ba'y mahilig sa hunting? May napulot na hunting dog. Ang hunter. At masaya niya na inuwi sa bahay. Pero napakarami na ng mga alaga niyang aso at matagal na sila ron. Kaya kitang-kita ang galit at panggigigil ang mga alaga niya sa bagong aso. Maliban sa bago, mukhang may bubuga at malakas ang bagong pulot niyang aso ngayon. Anong dapat gawin ng hunter? Isama niya na lang yung aso sa ibang hunting dogs na nandun. At hayaan sila magpasya kung sino masusunod. Posibleng hindi pumalag ang aso at papatay siya ng ibang aso. O siyang maging bagong pinuno ng grupo. Malalaman mo kasagutan kapag muli mo silang binisita kinabukasan. Hindi ka dahil malaki ang benefits ng inaalok sa iyong trabaho. Mataas ang sweldo mo. Kaya makakapag-ipon ka na maraming pera. Kahit kailan, hindi na ako manunumpa na katapatan ko kahit kanino. Sa kahit na anong bansa o anumang organization. Katapatan? Ano yun? Sa aso mo na lang ibigay yan. Pareho lang tayo. Basta, kailangan lang natin kumita. Magkano ang nakukuha mo kapalit ng trabaho mo, sir? Alam mo naman na pagkatapos ka nilang pakinabangan, baliwala ka na. Una tayong babaliwala sa kanila. Tama. Nagbago ka na nga. Ang mundo ang talaga nagbago. Hindi ordinaryong security company ang JSS na hinahawakan ko. Kumpara mo sa military, may biggest data center kami. Sa likod ng mga fasad, mayroon kaming access sa tagot madilim na sikreto ng JB Group. At sa ibang company, nangongolekta rin kami. Minomonitor namin ang data networks tungkol sa politics, sa finance, pati na rin sa media. Lalo na kapag bansa natin na pinag-uusapan. Hindi biro-biro ang mga kandidato. Isa sa kanila mananalo sa pagkapangulo. Kapag nangyari yon, maaari ka nilang pugutan. Lieutenant, alam niyo naman na pagod na ako sa katatakbo at pagtatago. At isa pa, wala na akong pakinabang. Bakit? Dahil ba sa hindi mo na kaya pumatay ng tao kahit na kailan? PTSD. Nasa akin ang diagnosis mo. Nakuha ko sa Blackstone kanina umaga. Huwag kang mag-alala. Sinira ko pagkatapos. Nung malaman namin na buhay ka, pinasundan ka namin sa ibang tao. Para makasigurong ligtas ka. Alam mo pala ang lagay ko. Bakit pinagpipilitan mo pang magtrabaho ko sa inyo? O, ikaw. Sa tingin mo ba, isang makinang dipinto ng isang bodyguard? Ikaw na naging pinakamalakas sa sundalo sa mga digmaan at may mabilis sa pakiramdam. Ngayon, isa ka nilang ultimate defender na magpapabagsak sa mga kalaban. At hindi lang yon, hindi mo na kayang ipasubo ang master mo. Yan ang numero unong katangian ng isang bodyguard. Mas maganda sana kung hindi mo nakakalimutang nasa akin pa rin ang email ko. Makinig ka, Mr. Kim. Sumama ka na sa akin sa Blue House. Kung gagawin natin yun, makapag-iiganti na tayo sa walang iyang yun na nagpahirap sa atin. Sa Blue House? Sa Bastardong yun? Sir, alam mo ba na sinabi ko sa sarili ko noon na ayaw ko na bumalik sa bansang ito. At natatandaan ko may nakakita sa akin sa Incheon Airport at sinusumpa akong ayaw ko na bumalik dito. At kung tungkol sa pag-iiganti sa mga tao, ayaw ko na magsayang pa ng oras. Manatili ka sa JSS. Kahit hanggang presidential election lang. Kapag pumayag ka, tayong dalawa rin na makikinabang at wala ka na dahilan upang tumakas. Bumalik ako dahil pagod na ako. Matagal na ako walang interes sa nangyayari sa mundo. Kung walang makikialam sa akin, walang sino man ang masasaktan. Buburahin ko na ang email pagkatapos ng presidential election. Sandali, Mr. Kim.
Sinabi na sandali. Alam mo ba ang tunay na kamatayan para sa isang politiko? Para sa kanila kung patay ka na, hindi ka maaaring maging bahagi ng politika. Meron silang kakayahan na biguin ang mga pangarap nila. Hindi na, salamat. Wala akong balak na gawin ng ganong klaseng kamatayan. Okay? Gusto ko lang na pagsisihan ni George Park ang pagpatay niya kay Rania. At mamatay siya sa mga kamay ko. Walang takot sa kamatayan. Ang mga taong may mataas na pangarap. Matagal na panahon na niyang pangarap ang maging presidente. Pagkatapos isang araw, mamamatay na lang siya ng biglaan. Sa kamay pa ng hindi niya kilala. Hindi ba nakakatakot yun? Paghihiganti ba ang tawag mo doon? Kailangan nating gisingin siya sa magandang panaginip. At kailangan magawa natin siyang gisingin kagad para hindi na siya mangarap pang muli ng mataas. At yan na ang final moment mo. Ang igapos siya ng lubid ng mahigpit na mahigpit. Pagkatapos, magbibigti na lang siya. Panghihinayangan niya ang pagpatay niya kay Rania. Hindi lang sa bala, maaaring pumatay ng isang tao. Hindi ko pinindot ang 2 beses ang ballpen. Pero alam niya na kailangan ko siya. At dumating siya para tulungan ako. Walang sino man ang gumawa ng anumang hakbang nang hindi ko iniutos. Pero, ang lalaking ito, may sariling pagkukusa. At hindi takot sumugal. Hindi siya sunod-sunurang aso. Isa siyang lobo. Mapanganib. Sigurado akong hindi ko siya mapapaamo. Dapat diretso ang katawan. Takas noong naglalakad. Nakamasid ang mga kalaban. Kaya naman pala, may isang bagay akong ipinagtataka. Bakit ka ba pumunta rito? Hindi ko kasi maintindihan ang tunay na dahilan ng nag-utos sa pag-atake. Dun sa tunay na nag-utos, ha? Alam ko na nagtatago ka. Kaya maaaring habang buhay ka nalang magtatago. Hmm? Hindi ko papayagan na may mamamatay ng mga inosenteng tao. Ha? Mga inosente? Ah! Yung mga tao sa may halamanan? Hindi ba kahapon mo lang sila nakilala? Hindi kaya nahulog ka sa ganitong patibong ng dahil sa kanila? Seryoso ka? Sila ang dahilan kaya ka nandito? Sigurado akong walang alam ang mga tao mo. Simula nung mawala ka sa sarili mo matagal ng panahon. Pero ang mga tao na nanggaling sa digmaan, nakakapagtaka dahil hindi pa rin nila alam hanggang ngayon kung bakit sila nakikipaglaban. Nakakahiya naman. Kung magsalita ka para kang disenteng tao. Kung nakilala kita sa tamang panahon, sa ilalim ng tamang pagkakataon, siguro naging mabuting magkaibigan pa tayo. Nakikiusap ako. Layuan mo na sila. Sigurado ka ba na walang alam ang mga taong yun tungkol sa'yo? Oo. Wala silang alam. Okay. Dahil lang yan sa naniniwala ako sa mga salita mo. Sige na. Naniniwala na ako sa'yo. Kaya lang sa tingin ko, hindi ko may papangako na hahayaan kong buhay ang mga taong yun. Huwag ka lalapit! Paalala, hindi ito laruan. Subukan kong isugal ang buhay ko para lang paniwalaan ang sinasabi mong katotohanan. Hindi ito isang bagay na handa kong gawin. Balang araw, pagsisisihan mo rin ito. Kaya tandaan mo next time, huwag ka na magbibigay ng babala sa akin. Dahil hindi na tayo makikita muli.
kay Lan. Ilayo niyo na siya. At please lang, huwag niyo masyadong pahirapan, ha? Sige po. Thank you. Tungkol sa tinatawag mong bodyguard, magiging komplikado kung magigising man siya. Gagamitin ko siya bilang bodyguard ko. Sa tingin mo papayag siya? Kung papayag, malay mo pumayag nga siya. Importante ba yan sa'yo? Kailangan panatilihin ng taong may malasakit at mag-ingat sa taong malapit. Kagaya ni Ana. Hindi mo kayang manatili si Ana sa tabi mo. Hello, Mr. Kim. Magaling ka na ba? Bakit gulat na gulat ka? Huwag ka nga sumimangot, kaibigan. Teka, ano pang ginawa nila sa'yo? Ay. Oh, Chief! Ay, ibaba mo na yan. Wala rin silbi. Ang mga tali nito sa kanya. Tsaka, sige na. Lumabas ka na muna. Ano pang ginagawa mo? Lumabas ka na. Ang habulan at ang trap. Baka namang lahat, Lieutenant. Umalis na ako sa army. Bilang colonel, alam mo yan, hindi ba? At ako, sa pilitang umalis bilang private. I'm sorry. Hindi ko na maibabalik ang kapangyarihan. Hindi yun ang dahilan. Dahil ayaw mo lang talaga akong tulungan. Kailangan mo ng kapangyarihan para maging makatotohanan. Big Sis, sino nga pang gumawa nito, ha? Okay ka na ba? Sa susunod, pwede bang kumatok ka muna bago ka pumasok sa room ko? Okay. Sabihan niya, George. Mukhang napipilitan ka lang kapag tinutulungan mo siya. Ano pa bang magagawa ko bilang biyena niya? Samantalang siya ang may-ari, masasabi ko bang hindi? Lahat naman tayo nagsisimula sa wala. Ang company, wala pa talagang permanenteng may-ari. Pwede maging may-ari ang customer. Pwedeng vice versa. Parang buhay lang yan. Ano bang klase kasabihan niya, George? Hindi ako sigurado. Nakakapagtaka lang kasi na kahit hindi mo naman ako kilala at kahit delikado ang sitwasyon, itinuloy mo pa rin yung ginawa mo. Paano kung napahamak ka talaga? Plano mo ba yung isisi sa akin? Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Imbis magpasalamat o mag-sorry, magagalit ka pa at maninermon. At pagkatapos, maninisi pa ng ibang tao. Kung thankful ka, sabihin mo lang thank you. Kung mag-a-apologize ka, sabihin mo sorry. Ang parents ko, pareho silang dalawa na walang pinag-aralan. Pero pinalaki akong magalang. Hayaan mo na. Hindi mo naman inutos yun. Sarili kong kagustuhan yun. Wala na tayong dahilang magkita pa ulit matapos to. Huwag kang
kang mag-alala, hindi kita sisisihin at hindi ako hihingi ng kahit ano. Walang mangyayaring ganun sa'yo. Tapos na to. Kung naiintindihan mo, alis na. Masakit pa ang katawan ko. Magpapahinga ako. Para may report at malaman ng tao. Pero kayo... na to? Uncle? Totoo bang kayong dahilan kung bakit nag-viral ang post na to? Pero, bakit naman gumawa kayo ng kwentong hindi naman totoo? Lumalabas tuloy na masamang taong mama ko. Siyempre kailangan hindi totoo ang balita. Malaking gulo kasi kung gagawin totoo. Ano? Kailangan muna nating itaya ngayon ang pangalan ng mama mo para may report at malaman ng tao. Pero kayong nag-post nito sa internet. Si Miriam Choi ang dapat na i-report nila at hindi kayo. Ay nako, napaka-inosente mo talaga, Ana. Kailangan kong gawin ito para imbestigahan ng mga pulis si Big Sister. At doon na magtutulak sa kanila para tanungin kung may kinalaman siya sa krimen. At saka natin ilalabas ang tinatago nating para. Naintindihan mo? Alam ko nalilito ka pa. Okay lang yan, uncle mo nang bahala sa lahat. Isa pa, hindi ko gagawin sa mama mo ang isang bagay katulad nun. Ano ka ba? Lalabas din ang katotohanan kapag nag-umpisa na ang investigasyon. Sigurado magbabayad si Miriam Joy. Sinabi mo na ba ito kay Jerome? Hindi. Okay, mabuti naman. Kailangan natin pumunta sa police station, kaya maghanda ka. Talagang nakakagulat ang balitang ito. Kaya kumakalat na parang apoy. Si Miss Ana ay sinasabing anak daw ni Madam Choi dahil sa kanyang pagtataksil. Kaya lang, may mali. Dahil ang alam ko, ipinanganak siya bago pa man magpakasal. Sina Assemblyman at Madam Choi. Kaya paano mangyayari yon? Kung ganun ang nangyari, hindi maaari yon. Hindi ka pwede magtataksil kung hindi ka pa man kasal, di ba? Matatawag mo bang pagtataksil ang ganun? Tama kayo, Congressman. By definition, masasabi mo lang na ikaw ay nagtaksil kung kasal na ang isang tao. Siguro paninira lang ito kay Assemblyman Chang at Madam Choi. Kaya kung patuloy natin pag-uusapan ito, wala itong patutunguhan. Mas maraming issue ang dapat natutukan, kaya naman mas mabuti ibang issue na lang ating pag-usapan. Pero, tungkol dun sa issue, kung totoo ang anak ni Madam Choi, si Miss Ana, ano ba, nasa 21st century na tayo, kaya malulutas ito sa isang DNA test lang. Tama kayo, sir. At tungkol naman doon sa sinasabi nilang pang-blackmail ni Erin Umi kay Madam Choi. At sinasabi rin nilang pinatay ni Madam Choi si Erin dahil doon. Aba, sa palagay ko kalokohan lang ang bagay na yon. Ang lahat ng ito ay dahil lang sa biglaan at misteryo pagkamatay ng aktres na si Erin Umi, di ba? Kaya lang, sinabi na ng mga polis na nag-suicide siya base sa investigasyon. Alam mo, matapos kong marinig ang sinabi ni Miss Ana sa TV nung nakaraang araw, naintindihan ko ang nararamdaman niya. Sino ba naman? Ang hindi magtataka sa bigla ang pagkamatay ng mama niya. Tila mahiwagang bumabalot sa kanyang pagkamatay. Kaya ang payo ko kay Madam Choi, pumunta na siya ngayon sa mga pulis. At sabihin niya lahat. Lahat ng nalalaman niya. At huwag na siyang magtago ng mga sikreto. At ang mga pulis naman, dapat tingnan nilang muli ang misteryo sa pagkamatay ni Erin Umi. Dapat lang na magkaroon pa ng isa pang investigasyon, ha? Sa kasong yun, sa palagay ko yun dapat mangyari. Isang re-investigation? Di ba dapat ang biktima mag-apply ng petition sa korte? O kaya naman, dapat may isang bagong matibay na ebidensya na lalabas? Oo, tama ka dyan. Pero, ang mga sinabi ko kanina ay mga personal na opinion lang lamang. Oo. Pero kung ayaw nila, okay lang din. Kakampi ba natin ang Sige. inutil na lalaking yan? Sa palagay ko, hindi na, madam. Kung ganon, Miriam, Bakit, Fred? gusto ko lang sabihin na sana lang lubayan mo na si Miss Ana. Pumunta ka rito para sabihin yan? Kapag nangangaso ka at nakapatay ka ng babaeng hayop, dapat hinahayaan mong mabuhay ang mga anak niya. Talaga, Fred? Sumama yata ang pakiramdam ko. Miriam, kung nabubuhay lang ngayon ang yumaong Chairman Choi na ama mo, sigurado kong hindi niya hayaang mangyari ito. Anong
Anong sinabi mo? Miriam, kung ipagpapatuloy mo ang plano mo, baka hindi ko na sundin kung ano ang moral para sa mga tao.